Mga kapuso, pakigabayan niyo po ang inyong mga anak sa panonood ng balitang ito mula sa bansang Indonesia. Isang batang lalaki, 8 taong gulang pa lamang, pero grabe ng manigarilyo. Sanay na sanay humitit. Kakapi-kapi pa yan, yung batang yan. Oo, nagsimula palang manigarilyo ang batang yan nung siya'y 4 na taong gulang pa lamang. At mismong mga magulang niya ang nagbibigay ng pera pambili ng sigarilyo. Pinipigilan daw kasi nila yung bata, nagwawala Hindi na siya pumapasok sa eskwela dahil bawal manigarilyo doon. Ang mga bata doon sa eskwela, nababahala na po ang Indonesian Child Protection Committee. Sinisisi nila ang kanilang gobyerno dahil sa kabalan ng batas laban sa paninigarilyo ng mga menor de edad. Halos 1 sa bawat 3 Indonesian ay naninigarilyo. Meron pong isang uri na ikangay application sa iPhone na malaki raw ang tulong sa pagsabatas sa mga magnanakaw. Ang application na yan, kayang tukuyin at kunan pa ng larawan ang magtatangkang gumamit ng ninakaw na iPhone. Narito ang pagtutok ni Rafi Tima. Miyerkules ng nakaraang linggo daw nang dukutin ng iPhone ng used Cooper na itinago namin sa pangalang Migs. Pasakay daw siya sa MRT Quezon Avenue papuntang Ortigas nang maganap ang insidente. Nung papasok na yung mga pasahero, may 3 lalaki actually na biglang sumingit sa harap para hindi makapasok bigla yung mga pasahero, yung mga nakapila. So parang ako, na-distract ako agad doon. May isang lalaki, sinabihan ako, sabi niya, "Tol, may kumuha ng gamit mo." Tapos kinapa ko yung bulsa ko, wala na yung iPhone ko. Agad daw siyang lumabas ng tren at sinubukang habulin ang sinasabing mandurukot. Huli na raw na mapagtanto niya nakasabwat ang taong nagsabing natukutan siya. Wala naman daw kasi ibang tumakbo palabas sa tren. Pero dahil may isang anti-theft application ng iPhone ni Migs, dali-dali siyang naghanap ng internet para magbukas ng email. Ilang minuto lang, isang email ang kanyang natanggap mula sa kanyang telepono. Ito nga yung picture na nasend niya. Nasa nasa MRT Shaw Boulevard. Ang iPhone application na iGotcha, otomatikong kumukuha ng litrato tuwing maling password ang ipinapasok o kung papatayin ang telepono. Ipadadala ang mga larawan kasama ang mapa kung saan ito ginawa sa email address ng totoong may-ari. Sa mga sumunod na 4 na oras, may 5 emails pang natanggap ni Migs. Mula sa Shaw MRT, lumipat na sa 2 lugar malapit sa batasan ng telepono. 2 tao rin ang nakuha ng sumubok buksan ng iPhone. Ang mga litrato at impormasyon agad ipinadala ni Migs sa U-Scoop ng GMA. Inilapit naman namin ito sa pulisya. Gamit ang impormasyon, sinubukang tuntunin ng mga pulis sa mga suspect. Pinagtanong-tanong po natin sa lugar, meron po sila na ibigay pong pangalan at nung tayo magkandak po ng validation, impossible police operation, wala na po siya rin sa area. But accordingly, itong sa mga kapitbahay, lumalakad din po ito ng hold up at snatching. Minor de edad ang suspect na natunto ng mga pulis base sa pictures na nakuna ng telepono habang nasa MRT. Gamit ang litrato at mapa ng lugar habang sinusubukang buksan ng iPhone, isa sa ilalim daw ng pulisya sa surveillance ang iba pang suspect. Pakiusap lang ng PNP, kasuhan ng mga biktima ang mga nahuhuli nilang suspect. Isang kaparehong insidente raw kasi ang kanilang narisolba gamit ang phone finder feature ng telepono, pero napilitan silang pakawala ng suspect. Yung victim po, hindi na po nagpakita. Nung makuha niya po yung unit niya, kukunan po namin siya ng statement for subsequent filing of the case. Hindi na po siya lumutang. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Chika Minute! Bumuwelta na ang ilang celebrity na nilalait ng mga tinatawag na basher sa mga social networking sites gaya ng Twitter. Sina Lea Salonga, Sharon Cuneta at Regine Velasquez nanindigan laban sa ganitong klase ng cyberbullying. Yan ang report ni Aubrey Carampel. Kung dati-rati mga celebrity at personality ang nagpapatutsadahan sa social media sites tulad ng Twitter, kagaya ni na Dr. Vicky Bello at ex-boyfriend na si Hayden Co. Jr. o ni Pauline Luna laban sa tinaguriang Ampalaya Girls. Ngayon, celebrities versus bashers na. Dahil halos abot kamay na ang mga artista at celebrities sa pamamagitan ng kanilang social media accounts, nalalaman na kung ano-ano ang kanilang pinagkakaabalahan at mga saloobin. Ang iba nag-share pa ng kanilang mga litrato para sa kanilang fans at followers. Pero kung minsan, hindi maiiwasan na may ilang celebrities na nagiging biktima rin ng cyberbullying. Maraming artista ang nakaranas na ng panlalait mula sa mga tinatawag na bashers sa Twitter.
Noong isang linggo, hindi na napigilan ang Asia Songbird na ipagtanggol ang anak na si Baby Nate laban sa nanlait sa kanyang uniko iho. To the rescue rin ang asawa niyang si Ogie Alcacid. Yung sensitivity niya as a mom and as my wife is very high, you know, and I understand where she's coming from. Kami pwede nyo naman kaming sabihan ng kung ano-ano. Huwag naman yung baby. Hindi naman talaga ako pumapatol pero like I said, nabigla lang din ako kasi sa Instagram, hindi talaga siya sa Twitter. So, okay na yun. I don't wanna talk about it. It's finished na naman. Hindi rin nakaligtas sa pambubuli ang international star na si Lea Salonga. Ipinagkibit balikat niya lang ito at sinabing hindi platform ang social media sites para mamuna at kung mang-iinsulto man, sana'y i-correct ang grammar. Ang megastar na si Sharon Cuneta, pinatulan na ang kanyang bashers at sunod-sunod ang pagpo-post niya ng sama ng loob laban sa mga umano'y nanlalait sa kanya at anak na si Casey. Hindi rin nagpatinag ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan na ipinagtanggol din si Mega. Ang kaibigan at dating co-star ni Sharon na si Judy Ann Santos, naiintindihan daw ang pinagdaraanan ni Mega. Kahit pa man nais nilang maging accessible sa kanilang fans, may hangganan ng pwedeng i-tweet laban sa kanila. Ako personally, hindi ako sumali sa Twitter kasi siguro kasi alam ko na sa panahon ngayon, lahat ng tao may opinion. Lahat ng tao may kapasidad magsalita ng masasakit. Oo, at hindi naman ito nasasala. Kung ikaw lang naman ang aalipustahin, ako okay lang. Kasi kaya ko. Pero pag anak mo na yung kinante, kahit naman siguro sinong santa, lalabas at lalabas ang sungay. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Mas inspired daw magtrabaho ang twin star na si Jake Vargas lalo pat kinilala siya bilang inspiring young male celebrity ng isang award-giving body. At may bagong celebrity crush din daw ngayon si Jake. Tuluyan na nga bang mabubuwag ang love team nila ni Bea Binene? Makichika kay Luandy. Kabilang ang twin star na si Jake Vargas sa mga pinarangalan sa 32nd Seal of Excellence Dangal ng Bayan People's Choice Award na ginanap kagabi sa isang bar sa Quezon City. Iginawad kay Jake ang Inspiring Young Male Celebrity Award. At dahil sa pagkilalang ito, mas inspirado raw ngayon magtrabaho ang young actor. Masaya. Proud. Siyempre, inspired dahil hanggat ginagaling ko sa trabaho, hindi ako nawawalan ng award. So talagang inspired para sa akin. Samantala, bukod sa ka-love team na si Bea Binene, may bago raw hinahangaan ngayon si Jake. At ito ay ang kapuso actress na si Chris Bernal. Actually, kasi dati ko pa sinabi na crush ko si Chris Bernal eh. Maganda, cute. Maganda yung mukha, shape na mukha niya, saka yung mata. Ibig kayang sabihin nito ay handa na rin niyang iwan ng love team nila ni Bea kung sakaling pagtambalin sila ni Chris. Hindi ako sure. Hindi ko alam. Basta po, abangan ko po yun. At yan ang mga maiinit kong chika this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guadno. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.